bago. Yun po yung mga katanungan. Sino po yung nasa old provider? Si Web Fontaine po, na dating ka-partner ni Labert Lina, sila po ang nag-implement ng system. At yung pong system na yon ay it's a closed system, it's not transparent, at hindi nga po ma-audit eh. So, yun po yung aming mga, Yun. yun po yung mga problema. Nabanggit niyo yung problema. Opo. So, we want to give them the benefit of the doubt. So, ayaw po sana namin umabot sa malayo, sa malalim na. Kasi ayaw mo namang makipag-away sa kliyente mo, hindi po ba? Pero, kaya dinadaan po namin sa diplomasya. Nandun na po kami. Ang alam namin during the joint implementation ay ipapa-implement na dahil ang OSG nga mismo noong panahon ni Guerrero ay meron po kaming nahawakan na sulat na pwede nilang ipa-implement ang sistema. Opo. At kung wala yung budget muna, pwede nilang ikuha ng bagong budget, which all of us knows. Pwede kang magpa-amend if merong existing at kumuha ka ng bago every year. Eh, ngayon po, budget season, hihingi na naman sila ng panibagong budget sa Congress at sa Senate, pero not to the implementation of the system na dapat noon pa. Eh, alam naman natin na ang laki-laki na po ng problema sa customs, diba? Ito pong mga smuggling na nangyayari. Eh, meron namang solusyon, pero bakit ayaw niyong gawin? Diba? May solusyon, pero ayaw niyong gawin. Bakit? Yun po yung mga tanong namin. At bakit ayaw ninyong makipag-usap? Bakit nyo kami iniiwasan? Pumupunta ho kami doon, pero ang pinadadala po mga messenger lang. Representative daw, pero walang mga special power of attorney, or kung nandun man, sasabihin lang po sa amin, ay, mag-o-observe lang po kami. Hindi kami makakapag-desisyon. So kung hindi po makakapag-desisyon yung mga pinapadala ninyo, Commissioner Rubio, eh hindi po dapat siguro, eh kayo po yung humarap sa amin, hindi naman po kami nangangagat. Hindi ba? Mag-uusap lang naman po tayo. Bakit doon ninyo kami iniiwasang kausapin? Na kailangan pa ba dito pa sa mga ganitong maimbita pa kami ni Sir Angelo para maiparelay namin yung aming message sa inyo. May singit ko lang po, ma'am. In the past, may mga interviews ako. Yung mga tumakbong presidente, Senator Ping Lacson. And tinanong ko po, dahil yung kanyang plataforma ay yung direction niya sa kanyang platform ay proceed to full digitalization of all agencies of the government. Kasi nga, yun nga, corruption is talagang salot talaga yan sa ating lipunan. And sinabi niya, nabanggit niya po yung custom. Alam po ninyo, nabanggit ni Senator Ping, as I quote, sa interview ko with Senator Ping, sabi niya, yung custom, tinanong namin kung amenable sila sa digitalization. Sabi ng custom daw, approve, Mr. Senator. Bigyan nyo kami ng infrastructure. Babadgetan ng Kongreso. Hindi makasubmit ng infrastructure. Kasi daw, hindi pa sila nakahanda or yung technology nila, knowledge nila dun sa digitalization ay hindi pa upgraded. Alam na natin, kahit na simple Juan de la Cruz, alam na kung bakit ayaw nila magpa-digitalize ng operation. Actually Sir Angelo, sabi ko nga sa inyo, way back 2015 pa, existing na po yung project. At yung po ay pangarap nila Philip Sibilia, very excited po siya, mabuting tao, hindi po ba? Pati sila Commissioner, ano kayang gwapo? Si Biason. So, si Commissioner Biason, yun po yung mga pangarap nila. So, kaso mo, meron pong forces doon na ayaw pong palitan yung mga sistema nila kasi yung pong i-connect, kay Lina po yun eh. So, kumikita po yun doon, naniningil po yun ng fees as value-added service provider.
sa mga transaksyon ng customs. So pag napalitan po yung sistema, edi mawawala po yung mga VAS, Value Added Service Provider, yung pandagdag gastos po. Lalo na ho ngayon, kaya kami pumayag din na dito sa invitation na ito, dahil nakakaapekto po ito sa presyo ng mga bilihin. Tama po, diba? Dahil kung tataas at lalaki pa dahil sa patong-patong na tongpats, yung mga at itong ating mga bilihin na Alam niyo, tokpats. ini-import. Word namin yan sa linggo. Opo. Nakikinig ho kasi ako eh. Opo. Linggo po yan ng mga komentarista. Ganon, opo. So, narinig ko rin yan kay Mayor Isko. Oo, balik-baliktad itong pats. So, kawawa naman ho yung mga simpleng mamamayan. So, napakarampant po nung smuggling sa bigas. Kaya, ang bigas natin, na dapat na Tama 20, 25, 60 na. Hindi tayo matatapos pag tinakal na natin Opo, yung so, problema. at marami pang iba. Opo. Kahit na yung basic goods lang natin ay mailagay sa tama para sa mga aming komong tao. Opo. So, yung pong sistema namin ay didikit po yun sa mga ahensya katulad ng DA at makikita na po doon sino ba yung sino, paano, at ano ba yung sikreto, bakit nagkakaganito, na hindi na po yan maikakaila ng customs pagka yan po ay nangyari through the National Single Window, na totoo. So, yun po yung aming ipinapakiusap kay Commissioner Rubio na kami po ibigyan niya ng audience at kausapin niya kami. Or kung meron din naman po kaming mga sulat na, kaya ilang beses na rin po silang inimbestigahan ng Senate. Pero ang ginagawa po nila, sabi nila, hindi, ini-implement na namin. Pero ang nag-i-implement, yung pong old provider, ang ina-upgrade nila yung luma. Imbis na ipalit yung bago, di wala pong tunay na pagbabago doon sa luma. Ba't nga ba ayaw balikan yung luma? Kasi doon ka nasanay. Nasanay saan? Yun po yung tanong. Opo. Doon ka nasanay. Hindi po ba dapat palitan yung kinasanayan? Naalala ko po my memory, IARTA, Director General, Attorney Jeremiah Betica. Nakipag-dialogue po sa custom Yes. for the digitalization projects. Opo. Ano nangyari po? Dahil tuwing nagpapaimbestiga po ang Congress, ang Senate, hindi naman po kami naiimbita. So yung pong issues na totoo, hindi naman po nila nakukuha. Kasi hindi rin nila alam kung ano yung digitalization at ano po yung tunay na concept kung bakit kakaiba yung ini-implement nung isa at bakit kami ho yung dapat na-implement. Basically, because of the RIT, di ba? Legally, kami po yung dapat na gamitin. Tama Kung po. hindi nyo kami gagamitin, dapat po merong matinding dahilan kung bakit. Sabi nila, hindi mag-compromise na lang dahil may supervening events. Then tell us, ano po yung compromise? Di ba? Hindi po yung Halfway. oo, di ba? Ano po yun? Ano po yung saan namin kayo pwedeng tulungan? Hindi po kami nakikipag-away. Gusto po namin tumulong sa gobyerno. Yung tunay na tulong. Kasi yung budget nandyan, pero hindi po ninyo ginagamit sa implementasyon ng tama. Iba po yung pinagagamitan ninyo. Kasi sasabihin po nila, hindi, may supervening events. Meron na kaming nilagay na budget na in-upgrade yung luma imbis na palitan. Sabi niya, okay na. Pinakita pa nila sa mga senador. Kunyari, nagpa-audit. Ini-implement na yung modernization. Pero half lang, hindi po buo. And kung totoo yun, bakit ka kumuha ng panibagong loan at kumuha ka na naman ng panibagong budget para doon sa loan na gagamitin ninyo sa World Bank? And para saan po yung World Bank loan? Magpapabid po sila ng another customs processing system. So, sabi mo okay na. Pala talaga. Diba? Sabi mo okay na, na-upgrade mo yung luma.
Pero ngayon, nagpapabid ka ng more than 4 billion. 650 million lang yung project ko eh. So, kung i-upgrade man po iyon, dahil noong 2015 pa at meron to yung idadagdag, hindi po ba, yun po ay sa additional works na. Diba na yun po dapat ang ine-negotiate namin doon sa customs nung kami po yung nag-uusap. Pero ang sabi po ng mga taga-IT nila, ma'am, ipa-award mo muna sa DBM. Pagka-award po, kaya kasama po dun sa meeting namin yung mga taga-DBMPS na ipinadala naman po ng bagong executive director doon na si Atty. Dennis Santiago. So andun po yung buong legal team nila at sinabi nila, ma'am, ang kailangan na lang po namin ay yung pong, yung source of funds na galing po sa Bureau of Customs. At kami po ay ready nang mag-implement sa side nila. Ito po yung mga bago kasi wala na po si Yusek Lau eh, di po ba? So, iba na po yung head ngayon ng PSDBM. Alright. Itanong po natin. Ayusin lang yung microphone ni Mama. Ganun lang po ang microphone niya. Para mas maganda sa camera. Opo. Si Attorney Freddy Villamor, Salamat. bigyan natin po ng floor. Attorney, ano po yung legal means na possible pwede nating magawa dito sa kinakaharap na problema ng joint venture? Well, as of now, meron na po tayong writ of execution. So the case is already at a stage na implementation na lang ang pinag-uusapan. At because of the fact that until now the writ of execution has not yet been implemented, meron pong pending motion for contempt against sa incumbent commissioner ng customs, si Commissioner Lupi. Ang hinihintay, collaborating counsel po ako dito kasi ang main counsel talaga si Atty. Tuyon. But the situation is, there seems to be an apparent design not to implement the project, even if the project was awarded way back 2015, and the merits of the project are beyond question or doubt. Yung digitalization talagang kailangan mangyari. Siguro at this point, siguro Annabelle, spell out mo kung anong advantages. Kasi hindi na naman talaga yung implementation pinag-uusapan natin dito eh. It's more of the need to implement because this is a system that can eliminate problems and this is a system that is more advantageous than the old system. Maybe Annabelle, let's talk of the merits of your project rather than the case para mas maintindihan po ng tao kung bakit dapat i-implement yung project. No po? Yung merits po ng project ang i-discuss and Annabelle will be the best to do that. So, to add dun sa sinasabi ni attorney na ano po ba yung mga benefits? Well, I've said those earlier kanina that comparable, comparing apples to apples dun sa ipinipilit nilang gamitin, this is a better system which will probably increase the collection kung nai-increasean palagi ng mga commissioner ang kanilang mga koleksyon. Baka instead na 5%, 10% lang increase niya, baka pwede tayong makapag-increase ng 50% pa kung nakikita nating lahat kasi transparent na po yung system. So, mas malaki po yung koleksyon at mas malaki po yung magagamit na taxes para po sa pangkalahatan. Kasi nga po, ito hindi lang po mas moderno, kundi transparent at ma-audit po talaga ng lahat yung sistema. Ng COA at madali pong makita. Bakit madali makita? It was designed by Intrasoft to be so. Kasi mahirap pong i-explain yung technical details nito dahil it is so technical. Okay? The only way to know it, that's why we are willing naman to challenge na ipakita po yung Side by side. para makita natin. Kasi mahirap po yung puro salita lang. Nakikita mo yun kasi yung hindi po mga techie at hindi po IT,
hindi nila alam kung paano ginagawa ang sistema sa loob ng customs, hindi po nila yan ma-appreciate. Hindi po yan ma-appreciate ng common na tao. Pero kung ipapakita ho namin yan side by side, kaya nga ho nung pinapakita po ito ng live, doon kay Commissioner Philip Sibilya noon, at sa kanyang mga DepCom, talagang at lahat po ng tanong nila ay sinagot ng aming mga kapartner. Talagang tuwang-tuwa po sila at excited sila na implement ito. Alright. Buksan na natin ang Q&A. Question and answer from our colleagues in the media. Microphone. At Sorry. may dadagdag pa ako. Siyempre, paperless po siya at less po yung intervention nang wala na po yung face-to-face, kundi Human intervention. wala na po yung human intervention. Okay, first question coming from? Hello, good morning. My name po is Gio from TV5. Hi, Gio. Hi, Gio. Angie. Ito lang. Sir, Facebook Live. Ma'am. Ay, sorry. Yeah, okay. Hello, good Gio morning. from TV5? Parang Okay. masalimuot ko pala itong pinagdaanan ng the company doon sa joint venture natin. 2015 pa? Tama? Opo, Sir Gio. Curious lang po ako. Yung system ba kung 2015 pa ito dapat, is it still up to date kung pagbabasa natin 2023? Opo. Kasi ho, ang terms of preference doon sa sa bidding documents is simply to provide yung latest system, tapos andun yung mga functionalities. So, ang Intrasoft ho ay hindi po tumitigil ng research, no? So, kung ano po yung latest, yung po ang kanilang ginagawa. Because you can just imagine all the clients in the world that they are providing their system. So, lahat po yan na-upgrade. Okay. So, kaya po kung ano yung latest na ginagamit ngayon sa industriya o sa merkado, lalo na po nung mga taga-Europe, no? And Asia, nagpo-provide din sila sa Asia. Lahat po yan ina-upgrade kasi ganun po talaga ang IT, di ba? Araw-araw ina-upgrade nila, may bagong lumalabas. Kaya po, hindi po iyon nagiging obsolete. In fact, nung huli nilang bago si Skype, in-upgrade nila at ang ipakita namin, yung ginamit pa namin noong 2015, malayo pa rin sila eh. Kasi ito, napakabilis, in seconds. Tapos ang sistema, tayo po, di ba, pumipila pa sa customs, mawawala po yun. Okay, parang it's like iOS sa cellphone, di ba? Opo, palagi po siyang may upgrade. Kaya upgraded pa rin po siya hanggang ngayon. Pero ma'am, hindi ko pa rin ma-picture out kung ano yung magagawa nitong sistema natin. For example, ako, tendero ako sa palengke, nanay. Paano mo sa akin ma-explain itong sistema ninyo sa customs na maintindihan ko siya or paano mo siya ma-compare sa ginagawa ngayon sa current na system? Doon sa ipapatupad ninyo. Ano ba yung, paano ba, how will it Kung work? common Ito na talaga. tao ka, ang magiging advantage nun sa'yo, kasi sabi ko, this is IT. IT is really very techy, diba? And yung mga ordinaryong common tao, hindi nila masyadong magagrasp kung ano kung paano siya ginagawa. When you go into yung ilalim niya, no? Okay, sige, Sa moving implementation. forward na lang. Pero kung ano ang epekto sa ordinaryong mamamayan, ayan. Number one, mas marami po tayong collection na taxes. So sa ordinaryong mamamayan, mas marami pong magagamit ang gobyerno para sa ating kapakanan for infrastructure, di ba? Dahil doon ginagamit ng gobyerno ang mga taxes. Number two, yung mga bilihin po, dahil tama ang taxes, tama lang, walang tokpats na sinasabi natin. So, ang presyo po ng bilihan pagdating sa merkado, wala rin patong. So, mababa po ang presyo. Yun po yung sa ordinaryong mamamayan. So as you Ang mentioned epekto. kanina, it'll be paperless na lahat. And then Yes. lahat ng proseso nandun na sa system na yun. Mm. It'll Opo. be in that So, yung computer. mga stakeholders
kumbaga ang bayaran ko direct na sa bangko. Okay. Ganon. Kaya hindi na po tayo kailangang magkita at magnegosasyon. Magkano ba? Kung ganon. Wala na po yun. Diretso, bayad ka na. Okay. Thank you so much. Opo. So it will be good for the stakeholders actually. Si Louie. Luisito Santos, DC2. Hi, Louie. Ma'am, 2015 pa to, no? Medyo matagal. Ano bang nakikita ninyong dahilan? Bakit nababalam? Bakit napipigilan tong implementasyon at tong modernization sa Bureau of Customs? Anong pinaka nasisilip ng dahilan? Bakit binablock? To put Bakit? it bluntly. Bakit binablock? Kasi marami yung may interest eh. Diba? May sarili-sarili pong interest. Yung mga nandoon sa loob ng customs. While it will be good for the stakeholders. The stakeholders loves it, diba? Good for us. Pero yung mga iba pong may personal na interest na nandoon sa loob ng customs mismo, yung po yung mga pumipigil. At sila po yung mga gumagawa ng dahilan at nililito o mini-misinform nila ang ating mga politiko na naglalagay ng budget dito po sa proyektong ito. Kaya po, pagka nagkakaroon po ng hearing doon sa Ways and Means na pinamumunuan ni Senator Salceda, kami po ay hindi naiimbita. Kahit kami po ay ilang beses nang nagpadala ng sulat na kami po ay imbitahan paggawa po nila ng budget upang maipakita namin sa kanila, maipaliwanag namin kung bakit yung budget na binigay nila dati ay hindi po nagagamit para sa implementasyon ng aming proyekto. At humihingi na naman ng bago, taon-taon po, hihingi sila nun. Ngayon, yung na namang budget para doon sa portion ng gobyerno dun sa World Bank nga, yun naman ang kanilang hinihingan na naman. At hindi naman po ma-implement dahil nga po meron pong legal impediments na nakanando doon sa korte, di ba? Pati nga ang World Bank sinulatan namin that it is so unethical for them to implement a project that has already been awarded by our Supreme Court. Kaya hindi rin po nila ma-implement yung World Bank na proyekto na yan. Kasi ethical po yung mga taga-World Bank. Yes, Pero ngayon po ba ma'am, may mga legal matters pa ba na naka-pending para mapalang pa itong implementasyon itong Kami po, ang final na lang po namin sa court kasi meron naman pong order that whoever the commissioner is or the DBM head is should implement the project immediately because of the need, otherwise suffer the under pain of contempt. So, kaya po, nag-file po kami ng contempt case dahil ayaw po nga ipa-implement. So far, si Guerrero lang po ang aming finailan ng kaso sa ombudsman, si Commissioner Guerrero lang. Yung pong iba naman ay hindi. Kasi siya lang po yung nag-award ng project, bukod tangi eh. Kasi ano po panahon pa ni dating Pangulong Aquino to. Itong panahon na to, di ba? Opo. 2015. Tapos, meron pang Duterte administration, tapos ngayon ni Marcos, pangalawang administration na nasubukan niyo na bang ipanawagan ito sa mga nakalipas na administrasyon na ipatupad itong implementasyon ko? Or ngayon lang panahon ni DBM? Kaibigan. Actually, ano po, yung sulat na pinadala namin sa Malacanang ay sinagot naman na po na wala. Friendly. Ang gumawa po ng sulat na yun ay si Attorney Villamor sa Malacanang. Regarding your question as to whether we have brought this matter already to the attention of the administration to the President, we brought this almost immediately after he well, we've written a letter to the office of the President, addressed to the President himself, but it was acted upon by the office of the Executive Secretary and referred back to the Bureau of Customs. So, binalik din sa kanila. And with that, we pursued the implementation of the writ of execution that was during the time of Commissioner Rubio
And unfortunately, napalitan naman siya ni, hindi, Si Ruiz. yung Commissioner Ruiz. Unfortunately, he was substituted by Commissioner Ruiz. Kaya yung Rubio. Rubio na ngayon. So Ruiz, upon the assumption of office of the President, Ruiz was appointed. So it was referred to his office. And ongoing na yung pakipag-usap sa office ni Commissioner Ruiz, inabutan naman siya ng replacement by Commissioner Rubio. Ngayon, at this point, ang pending ngayon sa court is a motion for contempt against Commissioner Rubio. So yun po ang situation ng kaso ngayon. Na ano ng pagkalang ibabato pa rin sa customs talaga. Yung gano'n ang nangyari. Actually, February pa, inappoint to si Commissioner Rubio. At saka medyo matagal-tagal na, halos mga kalahating taon na siya nakaupo sa pwesto. Correct. At isa sa mga pinangako niya kasi is yung modernization talaga sa customs. So ngayon ba wala talaga kayong pagkakataon sa loob ng mahabang halos kalahating taon na personal na makausap Si Rubio. si Commissioner Rubio para maipaabot ito? At kung napakinggan man niya, bakit hanggang ngayon? Parang hindi nila pinapansin itong palawagan natin na full implementation itong modernization sa customs. Kaya nga ho nag-file kami ng contempt sa court upang atenan at maraming pong sabina na pinadala sa kanila but they refused to go to the court or nung sumunod doon na nga po sa loob mismo ng customs upang kami po ay magkausap. Yun nga ho yung pinapanawagan namin, nagtataka nga po talaga kami, bakit ayaw humarap ng mga commissioner na ito? Hindi naman, sabi ko nga ho, hindi naman ho kami nangangagat, hindi naman ho kami, wala. Kung gusto lang namin marinig, ano po ba ang kanyang, at gusto rin namin marinig niya, kasi ho bago siya di ba? Baka ho kasi yung may mga interest. Maaring hindi naman po yung commissioner ang may problema. Yung pong may mga interest sa loob ng customs na baka yun ang mga mawawalan, di ba? Hindi naman po yung mga commissioner. At kung bibigyan po ng maling interpretasyon or maling advice, either ng OSG o ng mga nakaupo ngayon na deputy commissioner na nakapaligid sa kanila, ang ating mga maaring butihing mga commissioners naman po, saan po sila kukuha ng ibang objective na reasons, kundi po dapat sa amin kasi kami lang po yung nagtatanggol di ba, ng aming port, ng aming side. Kaya gusto namin mapakinggan kami ng ating commissioner at nang maintindihan niya yung aming side naman na kung ano man po yung sinasabing rason bakit ibablock itong proyektong ito ay maipaliwanag po namin sa kanya in common language yung maiintindihan niya kasi hindi rin naman po IT si Commissioner. At kung at gusto nga ho namin, nandun silang lahat Yun po yung tinatawag namin palagi. Dapat nandoon po kayong lahat para mapag-usapan nating lahat kung ano ba yung sinasabi ninyong problema, whether that's legal, financial, technical, ano man po yun, mapag-usapan na maigi at to come up with a solution. Solution lang. Isang upuan lang ho yan Ang dali-dali naman siyang Yung mga boss po ng customs, speaking of finance department, under sila ng finance, meron po ba kayong communication? Sa DOF? DOF. Ang nakakausap po namin doon yung kanilang head ng IT kasi dahil siya po ay naiimbitahan sa korte upang ipaliwanag kung totoo ba na hindi na importante at hindi na kailangan ang proyektong ito. At sinasabi po niya doon ay kailangan ito. Siya rin po yung nag-witness doon na Expert's tapos na nga opinion. ba, opo, yung expert's opinion. Kaya nga po, 7 taon ang haba na po ng pinanggalingan nito. At kami po ay sumunod naman sa tamang proseso.
Ano bang klaseng justisya ito na meron ka nang writ of final execution, hindi pa rin ma-implement? Di ba? Secretary wala nang Benjok, no po. katapusan. Benjok, no? Finance Secretary. Pero Meron po kayo? may sulat po kami sa kanya. Opo. Kasama po siya doon sa nung padalan po namin ng sulat sa Presidente. Ma'am, may clarification lang ako. Oh, May clarification lang ako. Dun sa, ito po ma'am, ito ay kontrata, no? Nakuha niyo yung kontrata na to 2015. Opo. Doon po ba sa kontrata na to, sorry po, wala po kasi yung alam na attorney sa pagdating sa mga usapin ganito, ay nakasad ba to kung ilang taong kontrata lang ba? Baka mamaya kasi lapses na yung 2015 pa, kaya hindi na kayo siguro kinukuha. Pakipaliwanag lang po kung ilang taong po ba itong proyekto na to, ang kontrata May sa company. prescription period. Oo, kasi di ba may mga gano'n. Oh, tapos na kasi technology yung pinag-uusapan, IT eh. Diba? So, wala pong lapses yung kontrata. Ang implementation po dapat, kung noong 2015 pa namin inilagay, o ginawa, ay dahil commercial of the shop siya, dapat 1.5 years lang tapos na siya. Kasi pag gumawa ka niya ng ground up, at sisimulan mo mula umpisa pataas, abutin ka kahit na 5 taon, 10 taon, di pa tapos yan. To me, mas importante po siguro dito hindi yung merits ng kaso. Yung merits ng proyekto. Okay. Although this contract was awarded way back 2015, it is such na alam niyo naman po ang IT ngayon, ang technology, nag-upgrade, ina-upgrade yan. So, kung sakaling implement man yung kontratang ito, it will no longer be the 2015 version. Because it's pointless for an IT company who has an existing modern version to go back to a 2015 version. Mas mapapamahal sila doon, and it's ridiculous. Why would they downgrade an existing version to a 2015 version just to cater to this? Di ba? So hindi nila gagawin na meron silang modern version ng system na for purposes of this contract, they will go back to 2015. That is pointless and more expensive for the IT supplier. Di ba? Pangalawa, if we talk of the merits of the project, ang pinakamaganda gawin siguro, kasi this is modernization, awarded way back 2015, pero sinasabi nila, we have our own version of modernization. Yun ang sinasabi nila ngayon eh. Kaya ayaw nila implement yan eh. Nakikita ko yun na nakikita kong dahilan. May ongoing upgrading sila ng system. And that for them is already the modernization that they have been promising to the President, to the Senate, to the Congress, and to the people. The best thing to do is, okay, you have your version of modernization. We have our version of modernization. And we have the court awarding to us that project. Why don't we demonstrate this side by side? Which is the better modern version of the system. If they have a better system, then there's no point for us to insist that this project should be awarded to us. Otherwise, that will defeat the purpose. Di ba? So we will concede, if your modern system is better than the modern system that we have, which has already been awarded by the court, and which is already pending execution, and in fact, may pending contempt proceedings na. So, to be fair, subukan po natin, pagbanggain natin yung dalawang sistema. You said you have a modern version that makes this contract obsolete. But what we're saying is our contract is not obsolete because it is upgraded already. So, kung ano yung mas magandang modern version, siguro yun po ang implement. And we believe that if we will just be given the chance to compare their modern version and this modern version is better off. And the point is, this is the contract awarded by Customs way back 2015. So nililinaw lang po namin, even if this contract is awarded 2015, the IT supplier, IT provider, cannot help but upgrade every year. So kung sakaling implement ba ito, it is the modern version that will be supplied to the customs. Yun po ang dapat nilang ma-realize. Sa pa yung source po ninyo, yung the number 1 in the world? Yeah, Intrasoft Intrasoft. International. Pwede nyo i-google yan para makita ninyo. And ang idadagdag ko lang po doon sa sinabi ni attorney is, while sabi nila upgraded na, so asan po yung logic naman? Again, customs, no? Bureau of Customs.
bakit ho kayo kumuha ng panibagong loan para magpabid uli ng panibago? Di ba? Nagpapabid ho kayo pareho. Sa World Bank, kumuha kayo ng loan. Hindi po yan, nasa ano nila yan, nasa Facebook, nasa website nila, at maraming beses na nilang pina-news yan and everything. Pinablish. Oo, pinablish na sila ay merong World Bank project. At ang kanila pong ipinapabid o panggagalingan talaga ng proyektong yan na kinuha sa World Bank ay yun pa rin customs processing system. Pareho. At ang gusto po nila, sumali kami. Pasasalihin na naman kami dun sa panibago nilang bidding. Eh di, ano yun? Diba? Ang ibig mo sabihin, nanalo na ako, ngayon pagbibidin mo na naman ako. Diba? Eh pwede mo naman gawin yung kung ano man yung gusto mong ilagay na added functionality or whatever doon sa dating proyekto. At yung pong budget, kung sinasabi mong wala ng budget at nagamit, eh di gamitin mo yung budget na yan para i-finance doon sa proyekto namin na ngayon ay gusto nyong ipabid. Diba? So, nasaan yung logic? Wala eh, di po ba? Sabi mo, upgraded na, pero nagpapamid ko pa ulit ng panibago ng the same project. Yun po yung hindi nakikita ng ating mga congressman at senador na hinihingan po taon-taon ng budget ng Bureau of Customs. Kaya, ito po, sana po maimbita na lang kami sa mga gagawing investigation ng Congress o hearing para lang po maipaliwanag. Or kung maaari, maupo na lang po kami ng customs at magkaroon, katulad po ng sinasabi ni attorney, ay Side by side, kami ng magkaroon tama. po para- Opo, makita nila para kailangan pa po ba yung World Bank? Baka hindi na. Di ba? At simpleng GAA budget na lang ang gamitin. Alright. Another question? Mike, Ma'am. pakibigay po yung microphone. Saan yung mic? Ma'am? Ayan, saan ko? EJ, and... Hello? Hello. Ayan. Ma'am EJ Gomez po from CNN Philippines. Speaking of World Bank, ma'am, comparable naman po or parang apples to apples, no? Kasi di ba 4 billion you mentioned, yung dun sa World Bank loan that they are applying or na-applyan na po nila? Actually, na-applyan na nila. At nilagyan na siya ng budget several times ng Congress and Senate na aprubahan yung budget. Pero hindi nila ma-implement. Hindi nila ma-implement dahil ayaw din po ng World Bank. Na magpa-implement ng isang proyekto na mayroong legal issues. Diba? At dahil sumusulat nga po kami sa World Bank. Ma'am, so just to clarify, kasi parang kinumpare niyo po siya kanina dun sa statements ninyo or earlier na naglulong sila ng World Bank worth 4 billion instead of just 650 million. Tama po yung Yes. explanation. Para tama yung pagkakagamit sa report. And para lang po magkaroon tayo ng backup doon sa sinabi yung pagbaba natin sa ordinary citizens, ng kung paano sila magbe-benefit sa system ninyo, that yung doon sa maybe ma-increase nito ang tax collections. You talked about the merits of the system. Meron po ba kayong figure as to how much yung losses without this modernized system? Para masabi natin sa report na kung may gantong system, ito yung figure na pwede sanang magamit ng government to other, projects and initiatives. Initially, itong month na to, nag-release ang customs ng kanilang huling koleksyon. No? Hindi ako magbibigay ng figure. Oo. Pero, ang sasabihin ko, yung percentage, siguro, pwede pa nilang madagdagan, as I said earlier, 30 to 50% more from that collection. They can do that if everything is really transparent sa collection. And ma'am, siguro
ano lang, expound ko lang yung question kanina ni Gio, no? More, ano lang, siguro firm and mas parang layman's term na, kasi parang kung i-report po namin to, no, anong pakialam dyan or ni Juan de la Cruz. ni Juan de la Cruz, di ba? Bakit kailangan maging concerned siya? Kasi ito yung magiging epekto nito from the up down to the ground. Yes. Sige, elaborate mo po natin. Kasi kung ang sistema na ito ay mai-eradicate niya ang smuggling, di ba? Mai-eradicate niya yung smuggling. Dahil magiging very transparent from the agencies, lalong-lalo na sa DA. Di ba? Kasi yung DA, walang single window. So, hindi siya nakakonect sa customs. Pag tinatanong mo si customs, o sino nag-import ng asukal, hindi nila alam. Sabihin nila, hindi namin alam. Kasi wala yung connection between the Kanya-kanya single sila. window ng Are customs. you trying to say, Annabelle, na if this system is in place, naka-online lahat yung departments concerned? Yes, sir. Opo, dapat. Kaya nga po sabi, single platform, di ba? Yung customs processing system at single window under a single platform. So, nag-uusap po sila, automatic po. Real time. Naka-online lahat ng concerned departments real time. Yes. So, pag tinanong mo ngayon si customs, pinayagan nyo nga bang mag-import itong si ganito? Di ba? Sabi ninyo, oy, dapat hindi nag-import yan. Hindi ho namin alam, sabi ni customs, kasi wala ho kaming record niyan. Si DA lang nakakaalam Yun. niyan. Pero kung meron po tayong transparency, hindi na po pwedeng magkaila si customs ay Tsaka, na hindi niya alam. yung recycling ng permit to import ma-avoid. Yan, Ano opo. ibig sabihin mo? Kasi po, nasa sistema na ni customs yung mga permits, di ba, to import. Yung pong tinatawag na recycling ng mga permits na yon, katulad nung nagamit na yung pag-import ng sugar, kaya di ba, dumami yung importation ng sugar. Ay hindi na po nila yun pwedeng magamit. Sibuyas. O magamit o yung to the lowly sibuyas, bawang, bigas. Nung kailan narinig po natin, pati asin. Pero wag naman. So ito yung mga mai-eradicate. So hindi na sila pwedeng magturuan. Kasi dapat sa sistema nagkakakitaan sila. Kumikita sila. Kumikita sila. Kumikita. May narinig tayo sa... Yeah, go ahead. Ma'am, last for me po. So, masalimuot po to, no? What exactly should the government, particularly the BOC, do after all these statements from you po? Nakikiusap pa rin kami sa kanila na harapin na nila yung issues at hand para bigyan lang siya ng solusyon kasi simple lang ang solusyon eh. Ayaw lang nilang upuan o ayaw nilang gawin. So, needless to say, should I say more, di ba? Kung bakit. So, hindi po kami para makipag-away sa kanila. Ang gusto lang mo namin, tapusin na rin nila ang aming problema at bigyan nila kami ng solusyon para makatulong sa kanila. Ano man po yung gusto nilang ipatulong namin sa Bureau of Customs. At sa pananawagan din namin kay Presidente, pwede naman po niyang din ma-advisean ang ating bagong commissioner kung ano po yung nararapat niyang gawin para matapos na po itong o maging isa sa mga solusyon ng problema ng smuggling at pagtaas ng presyo ng mga bilihin ng mga common goods na ginagamit natin sa araw-araw. Alright, thank you po. Angel, may tanong si Calado Yeah, Calado. bilang ordinary citizen. Good morning po, Sir Miguel, Mama Annabelle, Attorney. Bilang isang simpleng mamamayan lang po, simpleng-simple lang naman po yung problema na pwedeng masolusyonan agad-agad doon sa proyekto na ibinid na panalo kayo.
Ang panawagan ng ating Pangulo ay yung tinatawag natin na meron ng sistema sa computerized system na yung pong interconnectivity ng Department of Agriculture na pinamumunuan ng ating Pangulo at saka pinamumunuan ng very cost very cost yung presyo ho na magkano ang nawawalang kita ng ating gobyerno, di ba po? So ang akin lang tukuyin ho na gustong ipaliwanag, ang ating Pangulo po, Mr. President, pasensya na po kayo. Simple lang ho kung talagang gugustuhin nyo na iutos na gawin yung computerized system interconnectivity ng Department of Agriculture, lahat ng ating ahensya. Matatapos po ito. In 2 weeks to 1 month time, matatapos po ito. Dahil po hirap na hirap ng taong bayan, kami na mamamayan, lalo na yung aming transportasyon. Pagdak dyan sa custom, napakamahal na 1.7 dati. Ngayon ay 2.4 million na po. Kaya ako po ay talagang umaapila sa Pangulo. Sana Ma'am Annabel, tulungan po kayo dahil grabe na po itong nangyayari dahil yung ginagawa dito sa custom, talagang napakahirap. Hindi po matatapos ang problema kung hindi po talaga ang Pangulo ang hawak na kamay na bakal at paghampasin itong magnanakaw dyan sa custom. Well said. Nagalit si Lisa. Galit sila. Galit na galit Oh, ano yun? Kalando, Tama, salamat tama, po tama. sa inyong comment. Hindi ko na po dadagdagan. Opo. No, Bernard, Kailangan ko. okay ka na? Nakatalakay na lahat? Ang isang follow-up question bakit meron na daw po kayo lumantad? 2015 pa. Hindi po. Marami na po kami mga panawagan na ginawa. Tuwing magpapalit ang Customs Commissioner, tuwing magpapalit ang Pangulo. Pero Buong termino ni tatay, wala kayong, hindi kayo nakausad, Tatay Bigo. hindi po ba umuusad na po. Nagbigay na nga po ng Guerrero. Diba, nung panahon ni Guerrero, ang OSG. At noong po yun umusad. Pero hindi po ba, sabi ko kanina, bigla pong nagputos sa OSG si Yusek Lau. PSDBM. Opo. Sikat sa Si Senate Lau hearing. po yung nagputos daw sa OSG ng panahon na yon. At yun po ang nakaantala na naman. And then, hindi po namin alam kung bakit niya ginawa yun. Hindi naman po siya taga-customs. So, maaari pong merong taga-customs na DEFCON na kumausap sa kanya na siya po yung nagko-control ng mga legal matters noong panahon na yon. So, syempre po alam namin kung sino siya, pero alam din niya po yung kung sino siya. Yun ang masaklap. Diba? Kalando. Yun nga, nabanggit ko nga yung interview ko with Senator Ping. Sabi niya, ano ba talaga dahilan? Ayaw nilang payagan na to proceed with full digitalization of transactions. Magkano nga? Magkano? Kano? Yun ang usapan yan. Very obvious naman eh. Oo. Kasi yung pinapabid nilang project, 4 billion. Ipapabid pa lang. Eh, Ito, 650 million, napabid na. Ayaw nila. Maliit. Dito, wala nang pakilaban. Magkano? May tinitingnan silang pakinabang. Kasi magkano? Okay na tayo? Good na tayo? Bigyan na po kami ng floor to manawagan po sa gobyerno. Kay Customs Commissioner. Ang first time ka ni Rubio, Commissioner Rubio. Bago eh. To those concerned, Yogi Ruiz yung nauna. Bienvenido Rubio. Kay Customs Commissioner Ben Rubio at sa kanyang mga Deputy Commissioners na nag-a-advise sa kanya, sana po tapusin na natin itong
ating mga kahit ano pong sigalot or maaaring Hindi pagkakaunawaan. Opo, kung meron man po kayong hindi nauunawaan, ready naman po kaming ipaliwanag ito sa inyo. Kahit po saan, sa opisina po ninyo, kung saan po kayo komportable. Bago po tayo, at nang hindi na po tayo humantong sa napakalayo pang sa husgado, Pagpapagayan pa. opo, para po sa ikabubuti ng bayan at Opo. ng ating mamamayan. Okay. Good na tayo? Opo. Are we good? Si ano raw magsasalita? Sino? Si Calando. Ay, Calando. Na-join us, Calando. Asan na si Calando? Nag-CR yan, nag-CR. Okay. Calando. Join us. Oh. Ulit mo yung sinabi niyo, Calando. Pakiulit mo daw yung sinabi mo. Mang-intriga. Calando, ano mo na yung event mo kahapon? Maganda ng halo po. Ay, sorry po dun sa aking pagsagot. Dahil talaga ako po ay talagang nasasaktan. Dahil alam niyo naman po, ay kaibigan natin si Ma'am Annabel. So ito ho kanyang problema. Simpleng-simple lang kung talagang gustong gawin. Na ito po ang aking katanungan. Dahil naghihirap ng ating bansa. Sorry po Mr. President, dahil ako po ay kasama nyo simulat sa pool ng Marcos regime sa tatay nyo. Kaya ho kung talagang gustong gawin ito, nasolusyonan dyan sa custom, mag-utos lang ho ang sekretary ng Department of Finance. Hawak po nila yan. Di ba? Magkaroon ng interconnectivity na totoo ng custom at saka Department of Agriculture. Para ho lahat po transparency, pagpasok ng mga paninda, pagkain, lahat, goods, industrialization, bakit ayaw nilang i-implement? Kaya ang tanong ko ho, diretsahan po ito, sinasabi ko, magkano ba ang kailangan, di ba? Sabihin nyo, wag naman yung magtatakipan tayo, nagtatakipan. Ang sambayan ng Pilipino ay naghihirap. Kaya pala tayo nananatili doon sa tinatawag na hanggang third world country na lang ba tayo? Na mayroon namang teknolohiya na sinasabi ng ating Pangulong BBM. Technology! Technology! Yan ho ang pinagyaman ng ibang bansa. Bakit hindi magawa dito sa ating bansang Pilipinas? Dahil ba dyan sa magkano? Diretsahan ho, Mr. President, ipagpatawad niyo po. Ako po ay sang-ayon ako sa inyo sa lahat ng ginagawa niyo. Pero dito sa solusyon ng mga problema, ang may hawak ng kamay na bakal na tinatawag kung hindi nagawa ni Presidente Digong, Pangulong BBM, na sa likod nyo kami, ako po ay magsasalita para sa inyo dahil ipagtatanggol natin ang sambayanang Pilipino. Salamat po. Alright. Go. Ay, ano ba? Endorse po ba? Merong produkto si Calando dito. Ay, teka. Ay, final. Sama ko si Mama. Ano ko sabihin ng Calando? Mas maganda po dito attorney dahil ayaw ko magsalita na walang abogado. Natatakot tayo pag walang abogado eh, di ba? So mga kababayan ko, bilang... Okay, dala siya mo. Papakilala Tayo ulit. po, yung dati pong Pangulo ng Filipino Inventors Society po. So ngayon po, nag-conceptualize po kami ng mga produktong Pilipino na ang ating ipinapakita mga kababayan. Unang-una po, sertipikado po ito ng Department of Science Technology. Na noong araw, ako po ang Pangulo ng Filipino Inventors Society, panahon po nung mga nakaraan, 20 years ago, about 20 years ago, ay ang tawag namin noon ay Department of Science Technology. Pero ngayon ho, dahil ho hindi po itinuloy yung Technological Development Institute na itinayo ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Senior doon sa DOST, hanggang ngayon po nandoon po yung structural na bakal. Kaya ho yung ating teknolohiya na kung titignan natin ay ang pinagyaman ng napakaraming bansa, kagaya ng Japan, kagaya ng Korea, kagaya ng Amerika, kagaya ho ng Australia, lahat ho ay puro teknolohiya. Tingnan nyo ang Korea. Nangopya ng nangopya. Tingnan nyo ngayon, napakayaman ang Korea.
Kaya ako ho mga kababayan, bilang isang technical man, dahil po graduate po tayo ng automotive, graduate tayo ng high school ng auto mechanic kung tawagin sa high school, nung trade school po ako. So ito pong mga teknolohiya na ito po mga kababayan na pinagsama-sama namin para po ma-attend mo yung tamang combustion ng makina. Makakatipid tayo sa napakalaki po sa fuel consumption. At kahapon nga po, pinatunayan namin na matagal ng panahon na makakatipid na kayo sa krudo, mawawala pa yung pollution at hahaba pa ang buhay ng makina. Andyan ho si Sir L.A. Siya ho ay nalagyan namin yung kanyang sasakyan, so naramdaman niya kung ano ang power ngayon ng kanyang sasakyan. At hinahamon ko po, nakahapon nag-testing po kami sa mga gadget na ito, pinagsama namin. Kumpleto po ang combustion ng iyong makina pag ginamit ito. Dahil po ito ay pasado po sa tinatawag na Department of Science Technology. Dala-dala natin po yung ating mga ebidensya. Awardee kayo, di ba? Awardee kayo ng DOST. Awardee na po ito ng Department of Science Technology at hindi lang po dito sa Pilipinas kundi hanggat sa ibang bansa. Sertipikado po ito ng Department of Science Technology. Kaya kami po, ito po, yung consumer na mga buong mundo ay sinertipikahan po ng Department of Science Technology. Kaya siguro ho, mga kasama, mga kababayan, ay para ho makita nyo po yung actual, legal, ay mas maganda siguro humingi po ako ng audience sa aking host na si Mr. Almonte, na dadaling ko dito yung mga inventor na sila po yung magpapatunay doon sa kanilang invention dahil ako po nag-conceptualize lang po ako. Para mapagaan ang takbo ng iyong makina, ginamit namin yung tinatawag na additive. Ito po yung oil additive na ilalagay sa makina para maramdaman niyo po kung paano yung gaan ng takbo ng sasakyan. Pangalawa, yung pong ating mga hangin sa kakalsadaan ay napakadumi dahil maraming mauusok na sasakyan na sinisip-sip naman nung nasa likod mo. So ganun ho yung ka-traffic. Kaya po ito naman pong Hilux na ito po, yun po ang trabaho niya kung paano niya i-convert na energy yung pollutant na ibinuga naman nung nandyan sa harapan niya. Ibang klase. Oo. So pag kinonvert mo ngayon po yun na magiging nitrous Energy. oxide sa pamamagitan ng electronics na ito, yung power ng makina mo ay mas maganda. Dahil napatunayan namin kahapon na yung pong walang euro na sasakyan ay noong nilagyan namin ay naging Euro 6. Ito ho, sertipikado po ito ng LTO. Kaya yun ho mga kababayan, gusto ko pong elaborate at pag-usapan namin ni Ma'am Annabel dahil siya po yung aking nilapitan na mag-finance dahil po itong mga inventor na ito, talagang wala po kaming pera. So, nakiusap kami kay Ma'am Annabel dahil nang iyang kapital, mayroon siyang financing na kaibigan na nagpipinance sa kanya ng milyon-milyon, daang milyon. So, ito po ay sana yung pong gagawin natin na darating na araw kung kailan itatakda ni Sir Angelo na magkaroon tayo ng open audience sa mamamayan. At Demo. Oo, iimbitahin natin dahil ang sabi po, nailapit na namin po ito kay Secretary Bautista. Binasa niya po lahat ng mga clearances na galing po sa DOST. So nung nakita niya na nabasa niya, ikumpleto naman pala ang dokumento. Sinertipayan ng Department of Science Technology, sinertipayan ito ng DENR, pinatent ng DTI, sinertified ng smoke emission ng LTO. So anong rason na hindi natin i-endorse para makatulong sa napakabigat na kalagayan natin dahil po sa batas ng deregulation law na sinasandalan ng mga oil company, mga kasama. Yan ho yung sinasabi ko na iginigisa lang tayo sa sarili nating mantika dahil yung batas na hindi naman po ipinapatupad na nangyayari ngayon, ang tawag ko dun sa batas, ginagawang gatas.
Kaya Okay naman kay Secretary Bautista. Opo, ito po yung kanyang picture po namin. Sabi Okay. niya sa akin, ako sabi niya, dahil nakita ko, nabasa ko, yung mga lahat ng compliance ng inyong produkto, sertipikado ng DOST, kaya mas maganda po, inihiling ko sa Angelo, dahil hindi po ako yung may-ari po ng produkto, ako lang po yung dating Pangulo na nag-conceptualize ito. FIS. Panahon ko po ito nung naging membro ng FIS, dahil naging Pangulo rin po ako ng Filipino Inventor Society. Alright. So panahon ko po ito nung in-introduce. Ngayon po, sertipikado na hanggat sa ibang bansa. Ang gusto namin ay maibigay sa Pilipino para may solusyon ang problema. Magkano? Magkano yung gadget? Kala ko Para lang magkano sa ano? gusto. Di, magkano yung gadget kagad? Alam Para po, malaman. sa dito natin Oo. po, sa Angelo, ay ako po ay ayaw ko mag-presyo dahil nga po wala dito yung mga inventor. Okay. So mas maganda, ako po ay gusto ko, ako ang kaya ko lang gawin bilang isang technical man ng mekaniko, ay gusto ko i-address natin sa sasakyan mo, sa sasakyan na nandito. Oo. Pwede na Thank you. Actually, sabihin ko lang sa totoo. Nandyan ho. Oo. Nandyan. In smoke emission test yung kanyang Mercedes-Benz na more than 10 years na ban. Pero ang lumabas po dahil wala pang Euro nung panahon na yun, naging Euro 5 yung kanya. UV. Oo. Sports Yung utility SUV niya ng Mercedes-Benz. Wala pang Euro nung panahon dahil more than 10 years na po yung kanyang Benz na ban. Pero nilagyan namin. SUV. Hawak niya ni Ma'am Annabel, kaya siya po ay nagboluntaryo na kinausap ko na hindi ako nagkagatol-gatol. Sige, sabi niya, marilis lang yung aking pera, ipipinas ko kayo. Kaya hulog ng langit si Ma'am Annabel sa amin, sana ho ay matuloy. At saka yung sasakyan ni Sir Angelo, matagal na gumagamit ng produktong yan. Alam ni Sir Angelo, dahil nung aming tinisting yung kanyang sasakyan, parang pusit ang lumalabas sa kanyang pajero. Pero nung nilagyan namin po ng gadget, subukan natin, nandyan yung sasakyan mo Sir Angelo, tanggalin ko, i-disconnect ko yung gadget. Tingnan mo kung gaano kusok. Lagyan mo raw lahat ng Alright. hookup. Okay. Lahat ng hookup. Oo. Naipit si Kalan doon, ah. Hindi, ako ho, hindi ako nakikipag-yabangan, kundi ang kailangan natin, ang mga talento ng Pilipino, sana ho, ay gamitin sa Pilipinas. Nangihinayang ako dahil ang liwanag ng buong mundo na fluorescent, utak Pinoy yan, gawang Pinoy yan. Yung Armalite na sandata ng buong mundo, utak Pinoy yan. Oh. So ngayon ito na naman problema sa pollution, problema sa climate change, problema sa napakataas na walang kamatayan na bisyo na to. Ang sinasabi ko doon sa pagtaas ng linggo-linggo ng produktong petrolyo. Ang tawag ko doon ay bisyo na yan. Hindi na ho nasa tamang batas yan. Gatas na yan, wala ng batas yan. Ginagatasan ng sambayan ng Pilipino. Hindi ako natatakot magsalita dahil totoo po yung aking sinasabi. Okay. Maraming salamat. Maraming salamat po. May parting words pa po ba kayo? Or Para close dito natin? sa bagong negosyo namin ni Calando, ito'y pinopromote po namin at salamat po dito sa exposure na binibigay ninyo din sa amin. At sana po dahil sa sabi nga ni Calando, sa pag-uusap nila ng sekretary ay kanila naman talagang i-endorse itong produkto upang magamit ng mga nagre-release ng sasakyan o nagre-renew ng mga registration nila sa LTO ay talaga pong nakakatulong at kaya po ako pumayag dahil totoo ho yun. Yung aking Mercedes-Benz na SUV ay napakausok po talaga. Diesel. Oo, diesel kasi. Ang usok talaga na naaamoy ko nga pagka lumalabas ako pumapasok sa loob. Nung nilagyan ni Calando, kahit sabi nga niya, mas tumatagal lalong nawawala yung diesel, yung carbon, no? Yung carbon sa loob. Talaga parang ano lang, in 24 hours, nawala ho yung usok. At totoo ho yun. At talagang nung tinest nila, nung sa emission sa LTO, kasi doon ikinabit,
ang bilis mo talaga na umepekto. So, dun sa mga maganda ho talagang produkto, makikita ninyo agad-agad na may pagbabago doon sa inyong mga sasakyan. So, yung pollution talagang mababawasan. Puro diesel pa naman ang ating mga jeepney, bus, etc. Bumili ho tayo ng mga diesel, di ba? Dahil mura ang diesel, ngayon hindi na mura. Mapapamura ka. Oo, yun. Sabi niya, mapapamura ka sa mahal ng diesel. Sige po, Maraming salamat po. That concludes our September 10 kapihan sa QC. Thank you po sa mga tina. Sinong Anagan Arcilia, Attorney Freddy Villamor, Calando. Thank you.